Ka-Express, may kumakalat na usapan tungkol sa FIBA Asia Cup campaign ng Gilas Pilipinas. Hindi raw ito ang tunay na sukatan ng kupunan. Ayon sa ilang obserbasyon, ginagamit lang daw ito ni Coach Tim Cone bilang testing ground para sa mas malaking laban, ang FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Totoo, bigatin ang mga makakalaban ng Gilas sa Asia Cup, andyan ang Australia at New Zealand. Pero malinaw na mas importante ang qualifiers dahil ito ang magtatakda kung makakapasok tayo sa World Cup. Ang twist pa, kung tatalunin ng Gilas ang Australia at New Zealand dito sa Asia Cup, malaki ang posibilidad na mag-upgrade ang dalawang powerhouse squads at magdala ng mas maraming NBA-level players sa qualifiers. Kung tutusin, posibleng bahagi ng taktika ni Coach Tim ang hindi ipakita lahat ng baraha ngayon. Kapag nakumbinse ang Australia at New Zealand na hindi ganon kalakas ang Gilas, baka hindi sila agad mag-deploy ng pinakamalakas na lineup sa qualifiers. Dahil kapag all-out ang mga kalaban, mas lalo ito magiging posibleng misyon para sa Gilas. Well, sa madaling salita ka-Express, mas malalim pa ang laban kaysa nakikita natin ngayon. Ang tanong, tama ba ang desisyon na gawing practice lang ang Asia Cup at doon ilabas ang lahat sa qualifiers laban sa Australia at New Zealand? Ka-Express, maraming nagtataka kung bakit tila hindi all-out ang approach ng Gilas sa kasalukuyang FIBA Asia Cup. Kung titingnan, para mas nakatuon ang atensyon ng coaching staff ni Coach Tim sa long-term strategy kaysa immediate result. Para bang sinasabi ng kupunan, testing ground lang ito. Ang tunay na laban ay sa qualifiers. Bakit nga ba? Simple lang ang paliwanag. Alam ng Gilas na sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers, muli nilang makakaharap ang dalawang pinakamabigat na kalaban sa rehiyon, Australia at New Zealand. At alam din ng lahat na kapag pumasok ang mga bansang ito sa seryosong mode, siguradong dadalhin nila ang pinakamalalakas na lineup, kabilang na ang mga NBA caliber players at top pros mula sa kanilang domestic league. Kaya may dalawang panig ang argumento. Una, kung mananalo ang Gilas laban sa Australia o New Zealand dito sa Asia Cup, siguradong gagante ang mga ito sa qualifiers. Ang risk, dadating sila ng mas malakas at mas handa na maaring magpahirap lalo na sa kampanya ng Pilipinas. Pangalawa, kung hindi magpakita ng lahat ng baraha ngayon si Coach Tim, may element of surprise pa ang Gilas kapag dumating ang mas mahalagang laban. Kung tutusin, hindi ito simpleng pahinga mode. Ito ay mukhang calculated gamble. Mas maigi raw na isipin ng kalaban na hindi ganoon kalakas ang Gilas kesa pressure silang mag-upgrade agad. Sa basketball chess match na ito, tila mas malaki ang value ng taktika kesa immediate bragging rights. Ka-Express, ito ang tanong, tama ba na ginagawang practice ground lang ng Gilas ang Asia Cup? O dapat bang patunayan agad na kaya nilang talunin ang Australia at New Zealand kahit dito pa lang? Ka-Express, kilala si Coach Tim hindi lang sa pagiging winningest coach sa PBA, kundi pati na rin sa kanyang malalim na basketball IQ at long-term planning. Kaya't hindi nakapagtataka kung may mas malalim na dahilan ang tila controlled approach ng Gilas sa FIBA Asia Cup. Kung iisipin, malaking temptation para sa Gilas na talunin ang Australia at New Zealand sa Asia Cup stage. Sino ba naman ang ayaw ng instant headline at bragging rights? Pero ang problema, kapag matalo mo ang dalawang powerhouse squads ngayon, siguradong maghihigante ang mga ito sa mas mahalagang stage, ang FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Dito kasi, hindi na second string o experimental lineup ang ilalaban nila. Kapag nararamdaman ng Australia na dihado sila, aasahan natin ang pagpasok ng mga NBA stars tulad din ng Josh Giddey o pati mga NBL standouts. Ganon din sa New Zealand na may matitibay na core mula sa Tall Blacks program. Kung susuriin, mas mataas ang risk kapag nagising ang dalawang giant teams. Kapag nag-upgrade ang Australia at New Zealand sa qualifiers, lalong lalaki ang agwat laban sa Pilipinas. Kaya ang tila layunin ni Coach Tim ay huwag muna ipakita lahat ng baraha, gamitin ang Asia Cup bilang testing ground para sa rotations, chemistry at system fit, pero iwanan ang elements of surprise para sa qualifiers. Ito rin ay may psychological effect. Kung makita ng kalaban na hindi ganun kalakas ang Gilas ngayon, maaaring hindi sila agad magbigay ng full effort pagdating sa qualifiers. Doon pwedeng mas malaki ang chance ng Gilas na makasurpresa at makapitas ng panalo. Strategic deception, ika nga. Pero may downside rin ito.
Una, baka masanay ang team sa pacing mode at mawalan ng killer instinct. Pangalawa, baka magdulot ng backlash mula sa mga fans na gusto ng panalo sa bawat laro, lalo na sa international stage. Para sa Pinoy basketball fans, mahirap tanggapin ang idea na ginagamit lang na practice ang isang prestigious tournament tulad ng Asia Cup. Kaya nasa balikat ni Coach Tim ang malaking pressure. Kung gumana ang kanyang plano at makapitas tayo ng panalo sa qualifiers laban sa Australia o New Zealand, tataas ang respeto sa Gilas program. Pero kung pumalpak at maduminahan pa rin tayo, baka masabi ng iba na sayang ang pagkakataon na ipakita agad ang tunay na lakas ng Pilipinas. Kaya ka-Express, malinaw na hindi simpleng laro lang ito. Isa itong high-level chess match sa pagitan ng Gilas at Oceania Powers. At ang tanong, makukuha ba natin ang advantage sa pamamagitan ng pagtatago ng baraha o mauuwi ito sa pagsisisi kapag dumating ang tunay na laban? Ka-Express, dito pumapasok ang pinakamahalagang punto, ang FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers, ang tunay na sukatan ng Gilas. Ang Asia Cup ay prestihiyoso, yes, pero mas malalim ang implikasyon ng qualifiers dahil ito ang daan para makapasok sa pinakamahirap na torneo ng bawat bansa. Kung makakaharap muli ng Gilas ang Australia at New Zealand sa qualifiers, ibang usapan na ito. Dito, hindi pwedeng magtago o mag-experiment. Dito, kailangang lumabas ang lahat ng baraha ni Coach Tim mula sa rotations, spacing at paggamit ng mga star players tulad ni Justin Brownlee, AJ Edo at Junmar Fajardo kung available. Sa qualifiers, bawat possession, bawat rebound, bawat turnover ay may kabigatan dahil World Cup ticket ang nakataya. Kaya sa isang banda, matalinong diskarte ang ginagawa ngayon, huwag mo na ibigay ang lahat sa Asia Cup. Iwanan ang kalaban. Sa pakiramdam na kaya pa nila tayong talunin, pero sa kabilang banda, risky ito dahil baka mawala ng momentum at confidence ang Gilas kung masyadong testing ground ang mindset sa Asia Cup. At para sa mga fans, mahirap tanggapin ang idea na practice lang ang isang international tournament. Pero tandaan natin sa level ng Oceania Giants, ibang klase ang kalaban. Kapag all-out na ang Australia na may NBA talents, halos imposibleng misyon ang harapin sila. Kaya siguro ang approach ng Gilas ay strategic patience, piliin ang tamang timing ng pagsabog. Kaya ka-Express ang hamon ngayon, handa na ba ang Gilas na gamitin ang Asia Cup bilang ensayo at ilabas ang lahat sa qualifiers? O dapat bang ipaglaban na agad ang karangalan ngayon pa lang? Ang sagot ay malalaman natin sa mismong laban kontra Australia at New Zealand sa susunod na window. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.